ginulatang mundo. Isang balitang biglang nagpataas ng kilay ng buong tennis community ang sumabog bago pa man magsimula ang susunod na malaking torneo sa Europe. Si Alexandra Ayala, ang 20 anyos na Pinoy Pride na patuloy na gumagawa ng ingay sa international tennis scene, ay opisyal ng seeded number 7 sa paparating na Upper Austria Ladies Linz Open. At ang mas nakakagulat pa rito, kahit bumaba ang kanyang ranking matapos ang kanyang kampanya sa Miami Open, nanatili pa rin siyang isa sa mga pangunahing pangalan sa draw. Para sa maraming fans, ito ay malinaw na patunay na hindi na basta rising prospect si Alex. Isa na siyang tunay na contender na kinikilala ng buong tour. Pagkatapos ng kanyang run sa Miami, bumaba ang kanyang ranking sa paligid ng world number 45 dahil sa natural na paggalaw ng ranking points at sa kanyang round of 16 exit. Sa tennis, normal ang ganitong pagbabago dahil linggo-linggo nagbabago ang point system. Depende sa mga natatanggol na resulta ng bawat player. Ngunit kahit ganito ang nangyari sa ranking board nang inilabas ang opisyal na seeding para sa Linz, nandoon pa rin ang pangalan ni Ayala sa loob ng top 8. Hindi ito simpleng pagkakataon o lucky break. May malinaw na dahilan kung bakit nangyari ito at doon lalong naging interesting ang buong kwento. Sa sistema ng professional tennis, ang seeding sa isang tournament ay kadalasang nakabase sa ranking cutoff na ilang linggo bago magsimula ang event. Nang dumating ang cutoff na iyon, si Alex ay nasa loob pa ng top 30 hanggang top 32 ng rankings. Ibig sabihin, kahit nagbago na ang official rankings pagkatapos ng Miami Open, nakalock na ang kanyang seeding position. Dahil dito, pumasok siya sa tournament bilang number 7 seed, isang posisyon na nagbibigay sa kanya ng malaking strategic advantage sa bracket. Hindi lamang ito numero sa papel, ito ay simbolo ng respeto na nakukuhanan niya mula sa organizers at sa mismong WTA Tour. Ang tournament na ito ay hindi basta ordinaryong stop sa calendar. Ang Upper Austria Ladies Linz Open ay isang WTA 500 event na gaganapin mula April 6 hanggang April 12 sa Design Center Linz sa Linz, Austria. Ito rin ang magiging unang clay tournament ni Alex sa buong 2026 season, isang mahalagang yugto sa kanyang transition mula sa hard court swing patungo sa mas technical at mas matinding laban sa clay courts ng Europe. Sa tennis calendar, ang clay season ay kilala bilang isa sa pinakamahirap na bahagi ng taon dahil nangangailangan ito ng ibang klase ng stamina, patience, at tactical intelligence. At dito mas lalong nagiging exciting ang sitwasyon. Kapag seeded ang isang player sa tournament, may dalawang napakalaking advantage na kasama nito. Una, mas favorable ang kanyang first-round matchup dahil hindi siya agad haharap sa pinakamalalakas na players sa draw. Pangalawa, protektado ang kanyang bracket sa early rounds. Ibig sabihin, hindi agad magtatagpo ang mga top seeds hanggang sa mas malalim na bahagi ng tournament tulad ng quarterfinals o semifinals. Para kay Alex, napakalaking tulong nito dahil nagbibigay ito ng mas malinaw na path para makapasok sa deeper rounds. Ngunit hindi lang bracket protection ang usapan dito. Ang mas mahalagang bagay ay ang momentum. Ang Linz tournament ay parang launching pad ng kanyang clay campaign ngayong taon. Kapag nakapag-deliver siya ng solid performance dito, napakalaki ng posibilidad na mabilis siyang makabalik sa top 40 ng rankings o baka mas mataas pa bago pa man dumating ang mas malalaking clay events sa Europe. At sa mundo ng tennis, ang momentum ay parang apoy. Kapag nasindihan at tuloy-tuloy ang panalo, bigla itong nagiging unstoppable. Ang mas nakakaintriga pa sa sitwasyong ito ay ang perception ng tennis world kay Alex ngayon. Ilang taon lang ang nakaraan, siya ay kilala lamang bilang isang promising junior mula sa Pilipinas. Ngunit matapos ang kanyang mga breakthrough results sa WTA Tour at ang kanyang impressive runs laban sa mga mas mataas na ranked opponents, unti-unti siyang naging isa sa mga pinag-uusapang rising stars sa circuit. Ngayon, sa isang WTA 500 event sa Europe, hindi na siya basta participant. Isa na siyang seeded contender na kailangang paghandaan ng bawat kalaban. Sa clay courts, masusubok ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng laro ni Alex, ang kanyang patience at rally tolerance. Ang clay ay kilala sa mabagal na bounce at mahahabang exchanges na kadalasang nagiging tactical chess match sa pagitan ng dalawang players. Hindi ito simpleng power tennis lamang. Ito ay tunay na war of attrition, kung saan ang bawat point ay parang maliit na laban sa loob ng mas malaking digmaan.
At kung may isang bagay na paulit-ulit nang ipinakita ni Ella sa kanyang career, iyon ay ang kanyang kakayahang mag-adapt sa pressure at mag-adjust sa iba't ibang playing style. Habang papalapit ang opening day ng torneo sa Linz, tumataas na rin ang excitement ng mga fans na sumusubaybay sa kanyang journey. Hindi lang ito simpleng debut sa isang bagong tournament. Ito ay pagkakataon para patunayan na ang kanyang pag-angat sa world rankings ay hindi aksidente, kundi bahagi ng mas malaking trajectory ng kanyang career. Bilang number 7 seed, papasok siya sa draw na may dalang mataas na expectations, ngunit dala rin niya ang momentum at confidence na nabuo mula sa kanyang mga nakaraang laban. Sa bawat torneo na nilalaro ni Alex, mas lalong lumalawak ang kanyang presensya sa global tennis stage. Mula sa pagiging isang batang prospect mula sa Pilipinas, ngayon ay isa na siyang pangalan na inaabangan sa mga draw sheets ng WTA tournaments. At sa Linz, isang bagong chapter na naman ang bubuksan sa kanyang kwento. Isang chapter na maaaring maging susi sa susunod na malaking pag-akyat niya sa rankings. Kaya habang naghahanda na ang mga players para sa unang serve sa Design Center Linz, isang tanong ang umiikot sa isip ng maraming tennis fan. Ito na ba ang tournament kung saan muling magpapakita ng malaking performance si Alex sa European stage? O ito ang simula ng isang mas malaking run na magdadala sa kanya pabalik sa elite tier ng rankings? Isang bagay lang ang sigurado, kapag nagsimula na ang laban sa Linz, hindi lang basta tennis ang mapapanood ng mundo. Ito ay panibagong yugto sa patuloy na pag-angat ng isang Filipina na paulit-ulit nang ginugulat ang buong mundo. Habang papalapit ang unang serve sa Upper Austria Ladies Linz Open, mas lalong tumitindi ang anticipation ng tennis fans hindi lang sa Europe, kundi lalo na sa Pilipinas. Ang pagiging number 7 seed ni Alexandra Ayala ay hindi lamang simpleng numero sa draw sheet. Isa itong malinaw na mensahe na ang Filipina star ay hindi na basta outsider sa mga ganitong klaseng torneo. Sa bawat taon na lumilipas, mas lumalakas ang kanyang presensya sa WTA Tour. At ang ganitong seeding ay patunay na nakikita na siya ng tennis world bilang seryosong contender. Sa clay courts ng Design Center Linz sa Linz, magsisimula ang isang bagong hamon sa kanyang career. Ito ang surface kung saan masusubok ang kanyang patience, consistency, at tactical intelligence. Ngunit, kung pagbabasehan ang kanyang development sa nakaraang mga taon, malinaw na hindi siya natatakot sa ganitong klaseng challenge. Sa halip, ito pa ang mga sitwasyon na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong patunayan na kaya niyang sumabay sa pinakamataas na level ng women's tennis. Kaya para sa mga Pinoy fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang journey, ang Linz Tournament ay higit pa sa isang regular na stop sa tour. Maari itong maging simula ng panibagong momentum para kay Alex sa European clay swing. At kung sakaling mag-click ang kanyang laro sa tournament na ito, posible na namang makita ng mundo ang isa pang historic run mula sa batang Filipina na patuloy na ginugulat ang global tennis stage.